Special na panauhin. Amen po sa araw na ito. Sa araw na ito. Narito po yung Nika. putihing Sit down. spiritual director, si Father Marlon Magdusa. At saka po si Father Jasper. Amen. So, tawagin po natin yung ating visiting priest po na si Father Jasper. Magbibigay po siya ng Christmas message. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Welcome po, Father Jasper. Welcome po, Father. Magandang hapon po sa lahat at maligayang Pasko sa ating lahat. Parang walang energy Salamat. Huwag naman kayo magalit. Kapatid, una tayo nagpapasalamat sa Diyos sa madaming biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Lalo higit ang rason bakit nandito tayo ngayon. No? Huwag natin kalimutan ating tatandaan na walang Christmas party o Christmas o Pasko pag wala si Kristo. Yun yung pinakabuod, yun yung pinakamahalaga at pinaka-importante bakit tayo nandito ngayon. Siguro, 5 bagay lang po ang nais kong ibigay sa inyo. Una is tea. Importante ang presensya. Ang bawat isa sa atin, hindi man kompleto ang pamilya, pero at least magkasama tayo, magkasama kayo, nandito tayo sa simbahan. I think that is an enough presence. No, kung sino ang ating kasama, kapiling sa Pasko, kahit malayo man ang ating pamilya, ang importante, pilitin maging masaya. Hindi man perfecto, pero pilitin maging masaya. Sapagkat tunay, buo ang Pasko, pagkasama natin si Kristo. Pangalawa po, ang pinakamahalaga din is A. A for acceptance. To accept the things na napakahirap tanggapin. Hindi naman lahat ng iniisip natin mangyayari. Pero ang lahat nangyayari nasa isip ng ating Panginoon. Kaya nandito ka ngayon, this is not a coincidence. Because there is no such thing as coincidence for God. Sa Diyos walang coincidence. Kahit mga hindi mabubuting pangyayari sa ating buhay, dumating sapagkat iyon ay plano ng Panginoon. Plano ng Diyos, plano ni Kristo sa atin. Kaya magdiwang tayo, magpasalamat. And the blessing is buhay tayo ngayon. Dumating ang pandemic, nawalan ng trabaho, hindi tayo sure nun. Pero tinanggap pa rin natin, lumaban pa rin tayo, at tinanggap natin na tayo ay may Diyos at ang Diyos natin hindi pabaya. Tayo lang ang pabaya. Kaya for sure, ang pangatlong bagay ay S. Sure. Ngayong Pasko, sure ang biyaya. Sapagkat buhay ka pa ngayon. Gumising ka pa ngayon at patuloy kang gigising sapagkat sure kang kasama natin parati ang Diyos. Tandaan ninyo yan. Kahit ito lang yung matandaan ninyo, no? Nabuhay ang Diyos at sure ang Diyos na ginawa ka dito sa mundo sapagkat mahal ka ng Diyos. At patuloy kang minamahal, hindi dahil kung makasalanan tayo, kung magaling tayo dito. Minahal ka niya sapagkat siya ang tunay na nagmamahal. Siya ang pag-ibig. At kung ang pag-ibig ay Diyos, sure kang nandito pa sapagkat patuloy kang iniibig ng Panginoon. At walang iba, when it comes to pag-ibig, yun yung K. Walang iba si Kristo. Siya yung konkretong ekspresyon ng pag-ibig.
At kung may pag-ibig, meron pag-asa, may liwanag. Kung nandyan si Kristo, imagine, ang unang Pasko ay hindi ganito kabongga. Walang mga madaming mga ilaw, iba't ibang mga gadget, naririnig kahit saan, malayo, maganda ang microphone. No. Ang unang Pasko, simple, payak, at merong pamilya. Sapagkat ang unang Pasko, tinuturuan tayo maging simple din, maging payak. Hindi lumabas ang Diyos sa palasyo. Hindi siya pumasok doon sa pinakagarbo, pinakagarang mga sasakyan, kundi sa kasimplihan. Kaya ito din yung imbitasyon sa atin. Huwag tayong maghangad naman ng sobra-sobra. Simplihan naman natin, no? Maging masaya kahit sa kasimplihan. Kung ano yung dala-dala mo ngayon, biyaya na yun ng Diyos. Kung masaya ka, i-share mo. Kung malungkot ka, huwag mo namang i-share ngayon. Pasko ngayon, be happy. Of course, do not ignore our sadness. Our sadness, our darkness, and even our sin. Sana yun ay tutulungan tayo hanapin ang mabuti, maganda at Diyos. At sino nagturo sa atin yan? Walang iba kundi si Kristo. Ang panghuli, parang patapos ang recollection, ay hindi pala ito recollection, no? Parang natapos ang aking mga punto. Ang O is offering. Nating walang mangyayari sa Pasko if God does not offer something. Christmas is a celebration of the feast of the Father, of El Shaddai, of God who is generous. He offers His Son for us para makita natin ang liwanag ng langit. Tayo din. Hindi magiging kompleto ang Pasko if we suluhin natin sa ating buhay ang kabutihan, ang mga magagandang blessing ng Panginoon, mga talento natin. Kung sa ating sarili lang, magkulong ka sa kwarto, walang mangyayari. I-offer mo naman sa Diyos, ibigay mo naman sa Diyos. At kung ang lahat ng bagay na ito ngayong Pasko ay buo, maging masaya ka. Maging magpasalamat ka sa Kanya. Sapagkat ang Diyos patuloy na nagbibigay ng Kanyang kabutihan, kagandahan. At sure ako, nagiging buo ang Pasko sapagkat nandyan kayo. Buhay kayo ngayon, buhay tayo, at patuloy tayong biniyayaan ng Diyos sapagkat mahalaga ka sa Kanya, sapagkat mahal ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, muli, maligayang Pasko. Pasensya na kung may mga umiiyak ng konti, no? Sorry po, pero ang gusto ko lang, maging happy tayo, magpasalamat sa Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. At hindi pabaya ang Diyos. Tayo lang minsan. Pero magpasalamat, magpuri, and i-offer everything to God. Because God first offered His Son for us. Maligayang Pasko po.